Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. So yun, good morning mga hunters. Bali, pagpalang araw po sa inyong lahat mga hunters, sa mga hunters natin dyan. Sana po, ingat-ingat po kayo. Welcome po sa ating munting channel, Boy 39 Mix Vlog. Andito tayo ngayon sa likod bahay ulit. Kami naman. Bali, gagawin natin si Beta Guns hunter. Ayan. Kasi yung later niya, nagluloko hunter. Yung output niya is 1.8. Tapos, pag tumutok ka, di ba naka 1.8 ganyan? Pak! Bababa. Tapos dahan-dahan pa ganyan. So malamang ito counter yung ano to, yung pinalit ko na o-ring kasi nasira yung o-ring nung piston kon niya, kaya pinalitan ko. Binili ko sa online, wala. Napakakunat counter, mabagal mag-refill ng hangin dito sa plenum niya ito, kaya yung kanyon ayon lamang sa akin pag-handle sa mga kantera, yung kanyon tawag nito, yung pinalit ko na o-ring dito sa may piston niya. So sige kanter, update ko kayo at babaklasin muna natin para hindi tatagal yung video natin, hindi masyadong mahaba. Sa mga subscribers natin yan pala, mga solid supporters, silent viewers, pagpalang araw po sa inyong lahat mga kanter. Sana po masambutin kayo palagayan. Sana po wag po kayong magsawang supportan itong ating munting channel. At sa mga yan palang po kapadaan kanter, pasubscribe na po dyan kanter para sa dami po tayo. Sige, update ko kayo kanter at baklasin ko muna para hindi na masyadong haba yung video natin. Alam niyo naman na kung paano siguro baklasin to si Beta Gas natin. So sige kanter, update ko kayo mamaya at baklasin muna natin. Alam niyo naman na to, kita ko na kung paano baklasin to. Sige kanter, update ko kayo. Tapos yung camera natin, iharap natin mamaya dito sa gagawin natin para i-explain ko sa inyo kung bakit nangyayari yun. So ayan kanter, bali na baklas natin. Ito na yung tinanggal ko na yung kanyang regulator piston assembly. Ayan, bali makunat. Ayan kanter, oh, napakakunat. Ayan, grabe, oh, hindi man lang makurot. Oh, ito yung pinalit ko nung nagloko ulit. Ito yung pinalit ko kanter, bali binili ko to sa online. Dito yon natin. Ito kanter, oh, yung kanya, yung mga kasama niya. Oh, grabe kanter. Ito lang black ang medyo nakukurot, oh. Wala, na scam tayo dun kanter. Dalawa pa naman kinuha ko kanter, oh, yan, oh. Oh, bali dalawa ito. Sayang kanter, mahal-mahal pa ito kanter. Kaya ingat-ingat po kayo mga kanter kung bibili po kayo sa online, tignan nyo na lang yung yung ratings nya. Pero mataas kasi ang ratings nito kanter, 5.0, pati yung kanyang store. Pero kailangan babanggitin kanter para baka sabihin na sinisiraan natin. Wala kanter, palitan natin. May binili ulit tayo pero mas maganda kanter. Nandito ulit kanter. Ito kanter, oh, sa ibang store ito kanter. Ang tagal dumating nito kanter. One set ito kanter, pang regulator ito. So palitan natin to kanter. Ito pala kanter yung sinasabi ko sa inyo na i-share ko pa, kasi minsan kasi yung ito na experience ko lang dito sa aking laruan na si Beta Guns kanter. Na experience ko lang noon. Ito yung kanyang tip, ito may lamat siya, parang lumalim siya konti, bilog na yung tumutukod dito sa may ilalim. Hindi kasi makita sa camera, basta tumutukod doon yung may parang maliit na bilog dito sa loob, dito sa pinakaloob-looban nito. Ito yung tumutukod dyan kanter, dito. Ngayon nung may lamat, ang nangyayari kanter, ibumbahan ko yan, maghahunting ako, okay lang siya. Tapos pagka
Tapos na akong maghunting, may naiwan siyang 1.8 or 1.9 ganon yung kanyang hangin, kasi 2.4 lang binubomba ka dito, Hunter, sa aking laro na to. Hindi ko pinupuno kasi para hindi naman mahirapan, may stress itong ating regulator ito. So pag may 2,000, halimbawa may 2,000 na natira dito sa pondo niya at dito sa hangin, after 1 day titignan ko ni tumaas yung kanyang output, Hunter, di ba? Dati 1.8 yung iniwanan ko, tapos 2,000 yung kanyang laman, 1.8 yung kanyang output dito 1.8 yung output niya nung iniwan ko, tapos 2,000 yung kanyang laman. Ngayon after 1 day nung tignan ko, 2,000 na yung kanyang output, Hunter, dito. Tataka ako, bakit kaya ganun ka ako? At tumataas, hindi naman nagagalaw ako. Tapos sunod na hunting ko ulit, ganun din, tumaas ulit, pero binabaan ko na yung kanyang pondo na hangin is 1.9 na lang, 1.9, 1.8 gano'n. So nung after 1 day, kasi every other day naman yung trabaho natin nung nakaraan, after 1 day ulit, nung tinignan ko ulit, 2,000 na naman. Ako, bakit kaya ganito itong kuno to? Ngayon, nung ginawa ko, Hunter, binaklas ko ulit ito. Yung regulator ko, binaklas ko ulit. Pinag-iwalay ko, lininisan ko, linagyan ko ng silicone oil, mga o-ring, pinalitan ko na naman. Tapos sinalpak ko mga after naghunting ako ulit. Tignan ko, ganun pa rin. Naku, patay pa ako. Ngayon, ang ginawa ko, siyempre, hindi ko kasi ako makapakali kapag may sira yung aking laruan, lalo nung si Nimrod ayaw kong dalhin dahil mabigat nga. Tapos, napakahaba pa. Dapat malaki ang kura. Kaya, ito yung dinadala ko, hindi ko mapakali dahil yun nga, may sira si Betagans, may ating laruan. Ngayon, ginawa ko, plus ko lahat, binatang o-ring, tapos napansin ko ngayon ito, Hunter, napansin ko ito, parang may lumubog dito, ay bilog na maliit, lumalim na ganon dito, itong pinakatip niya na to, ito. Ginawa ko, inaasa ko ng yung grinder, Hunter, na yung nilagyan ko ng pino na parang yung rubbing ba yun, tawag doon, rubbing, yung sa pang stainless, pinabing ko to hanggang pumino, tapos kinaskas ko ulit sa 1,000, Hunter. Ganyan, 1,000. Ganyan ko, pinagtsagaan ko, Hunter, kahit matagal, ganyan ko lang. Tapos nung umantay na, plain na siya, ito, nawala na yung kanyang lamat, Hunter, sinalpak ko, tapos binumbahan ko ng 2,000, katapos iniwanan ko, trabaho ko ulit kinabukasan. Pagbalik ko ng umaga, tinignan ko, hindi na nagbago. Ay, yun pala yung kako. Kaya pala kako, pabago-bago yung kan mo pag iniwanan kita, kasi yan lang pala kako. Yung Hunter, yung experience ko naman, kaya isi-share ko sa inyo para lalo na sa mga baguhan. Tingnan nyo ito, Hunter, kapag ganun, nainiwan nyo yung kanyang laruan. Pero kung pwede sana, Hunter, para hindi naman may stress yung ating regulator dito, kung pwede sana, wag yung iwanan na 2,000 plus. Pwede na yung 2,000, 1,800, 1,500, ganun. Pero kung matagal talaga yung iwanan, kahit 500 lang, Hunter, ikarga nyo 800, ganun, para at least hindi ito ma-stress itong mga disc niya, Hunter, spring disc niya ito. So yun, Hunter, ang na-experience ko. Tapos ngayon, kapag ganun naman, yung kagaya ngayon, kasi nga dati hindi naman siya ganun. Pagka pumuputok ako, di ba 1.8 yung kanyang power output dito. 1.8. Pag pumuputok ako, bumababa hanggang sa 1.5. Tapos ang bagal tumaas hanggang sa 1.8 ulit. Bagal, Hunter, siguro mga nasa 5 minuto bago siya makaabot ulit dun sa 1.8 niya. Dati hindi naman ganoon. Ngayon, ito yung pinagbibintakan ko, Hunter, kasi makunat, Hunter, grabe. Kaya palitan natin, Hunter. Wait lang, Hunter, at tanggalin ko muna. Update ko kayo para hindi na masyadong umaba yung video natin. So yun, Hunter, bali natanggal na natin. Ayan, yung kanyang mga o-rings. Dito, Hunter, tingnan nyo naman ang kunat niya. Oh, grabe.
Grabe, hindi mo man lang makurot kanter oh. Napakakunat. Grabe. So, ito yung ipapalit natin kanter oh. Ito. Bago kanter yung in-order natin sa online. Mas mura pa ito kanter. Ayan. O sana magtatagal kanter kasi mas mura siya eh. Pero maganda siya oh kanter. Hindi siya talagang malambot na malambot, sakto lang. Hindi rin siya makunat. Hindi kagaya nito kanter oh, grabe. Kahit siguro kutsilyo mo eh, hindi siya madadamage kasi makunat kanter, grabe. Yan yung ipapalit natin kanter. So sige kanter, at lalagay na natin. Bali, kinaskas ko na pala ito kanter. Itong tip niya, pinaka-tip niya, pinagtyagaan ko. Yan. Para at least wala pa naman siyang lamat kanter actually, pero meron akong nakikitang maliit. So kaskasin na natin para hindi siya lumalo. Yan kanter, napakakilis na niya. Oh, diba? Oh, wala na siyang lamat. So lagyan na natin kanter. Bali, lagyan pala natin kanter ng isang shim na 0.2 kasi may gap siya dito yung dugtungan ng regulator. Yan, lagyan natin ng isang shim para hindi bababa kasi 1.8 ito kanter, yung kombinasyon natin na to, yung arrangement natin to 1.8 to. 2 tatlong 2 magkasunod, dalawang 3 o isang 2. So lagyan natin ng isang shim para maano niya yung output niya na 1.8 kasi may gap siya kanter. Siguro malit lang naman pero lagyan na lang natin para sigurado. So sige kanter, at ilagay na natin yung bago nating mga o-ring. Yan na ito, lalagay kanter. Tataliin ko pa sana pampatagal. Haba yung video natin, masyado ka. Maboboring yung mga kanters natin dyan na iba. Ayan kanter, okay na siya. Uy, lupas yung si shim niya. Ayan, okay na siya kanter. O, diba? Yung kanter, ang tip ko sa inyo ulit, yung dito, yung bakit pag iniwanan nyo ng isang araw o dalawang araw, bakit tumataas yung kanyang output. Kasi ito kanter, bumabound dito yung pinakadulo, yung parang bilog dito na mali sa loob. Bumabound dito kanter, kaya yun tumataas yung output. Kaya ito umatras, tumataas kanter. So, yun yung experience ko kanter. Experience ko lang, disclaimer ko sa mga eksperto dyan, correct nyo lang po kung mali yung aking mga sinasabi. Pero yung kasi yung kanter, nung ginawa ko yun, nabago naman, nagbumalik sa dati. So lagyan natin ng kanter, ng silicone oil para malubricate siya. Yan, lubricate lang para mas maganda. Yan, lagyan natin dito sa mga disc niya para malubricate. Nako, tatanggal itong shim niya. Tapos ito sa likod, maganda yung laro niya kanter. Ayan, so okay na yan kanter, balik na natin. Ayan, kasi yun lang natin gagawin pala itong deadrance natin kanter, kasi yun nga, inantay natin yung in-order natin na oring tagal kanter. Yata so, abot ng 7 days kasi malayo kanter, Mindanao galing yung ating in-order. So tignan natin kanter kung babalik na siya sa dati. Nakikita at sililinisin muna natin yung loob para walang rason. Pero malinis naman kanter kasi kalilinis ko lang to.
Malilinis ko lang ngayon kasi nga pinalitan ko ng o-ring yan. Ayun. Ayun naman yung mga aso kanter. Kalilinis ko lang pero siyempre linisin natin ulit para mas sigurado. Para naman hindi magtampo. Hindi ko nagagamit. Hindi nyo nakikita ang ginagamit ko si Betacans Canter kasi yun nga, nagluluko yung kanya. Ayaw ko yung ganon, yung tinatamaan mo yung ibon tapos hindi mo na huhuli. Kasi maganda na yung mahuli mo siya para pakinabangan mo pa. Yan, balik natin Canter. Oo. So, sana okay na siya Canter. Parang gumanda yung kanya, oh. Yung laro niya, oh. So, sige Canter, ikabit na natin. Na okay na siya. Yan, sakto may gap siya. Dapat ganyan siya. Para maluwag. Oh. Yan. Shim na point 2 lang yun, Canter. Nipis. So, sige Canter, i-assemble natin ulit. Grabe naman kasi ito Canter, oh. Oh. Talagang hindi mo siya makukurot, oh. Pulos, mali mga kedel, uri basi lang kuma. Grabe yung kabil da. Ay pawit da. Mudik maulit yung order dyan Canter. Restaurant yang kulit tayo bugbagan ta nariga mo. So sige Canter, ta simbolon tayo. Bugbagan tayo man tagtakan tayo mo lang. Sige Canter, simbolin na natin para makita natin kung okay na siya o hindi. Nalagyan na natin ng lubricant. So di ko kayo Canter. Pause muna natin. Dumi na Canter, oh. Pero naalikabok kasi kasabit lang doon. So lalagyan natin, oh. Grabe na siya. Kawawa naman si Betacans. Sige Canter, update ko kayo. Pause ko muna para hindi na ganong humaba. So yan Canter, bali, bumba na natin. Ay kabit na natin. Hindi muna natin lagay sa bat Canter kasi para i-kuhan muna natin. I-leak test muna natin mamaya pag nabumbahan. Okay. Good. Pause muna Canter, hiningal tayo. So yan, ililik test na natin Canter. Meron na siyang kargang 300. Yan. Wala pa yata 300. Ililik test natin. Ito lang Canter, ginawa ko. Foam lang, tapos nagyan ko ng dishwashing liquid. Test natin dito sa may dugtungan, sa pagitan. Kung may sisingaw. Kasi di ba pinalitan natin yung o-ring. Wala, di bumubula. Maliit yung nilagay natin na dishwashing. Ayan. Okay naman Canter, oh. Wala siyang bumubula. Oh. Oh. Wala Canter. Okay siya. Good. Oh. Ito yung dugtungan Canter, yung dugtungan ng tangke at saka regulator. Oh. Yan siya na Canter, may ingay. May gumagawa ng bahay dun sa kabila. Napakaratas ng pader ng mga tao dito. Oh, yan. Okay Canter, oh. Walang bumula, di ba? Oh, goods. Kapagod ng bumba Canter. Grabe. Hingal tayo. So, yun Canter. Nandito na lang siguro yung ating video. Sige Canter, at ay harap muna sa inyo. So yun Canter, yan, tapos na. Naligtas na rin natin. So, okay, wala naman siyang singaw.
So, hanggang dito na lang siguro yung ating video, Hunter. Init. Nagpawisan tayo, Hunter, sa pagbubomba. Grabe. Yan, okay na siya. So, meron siyang karga na 300. So, yun, Hunter. Yun lang talagang depekto siguro, yung tinanggal natin na o-ring. So, sana, Hunter, sa mga maghawak ng ganitong airgun, yung PCP, yung humawak na ganito, sana po may natutunan po kayo sa mga baguhan, sa mga bagong airgunner dyan na counters natin. So, sana may natutunan kayo. Lagi po yung alalahanin, Hunter, kapag nagbaklas kayo, alisin nyo po yung hangin muna. Dito, dinan nyo lang yan, Hunter. Dinan nyo lang yan, patulak para matanggal yung pan. Huwag yung putok ng putok. Huwag nyo rin galawin to, Hunter, kung pwede. Kasi yung pan ito, pag nagalaw, yung burst disc, huwag mapupunit. Dito sisingaw. So, dito na lang, Hunter. Tulak nyo na lang, ganyan. Kung may releasing valve naman dito, sa may pan nyo, sa receiver nyo, pwede, mas maganda pa. Pero karamihan naman kasi, lalo mga sa atin lang ating dito na ginagawa, walang drain dito. So, dito na lang nilalagay yung ginagawa ng iba, putok lang ng putok, putok ng putok. Dito na lang, Hunter. Kung may ano kayo, yung adjustable range na ganito, ipitin nyo lang yan, pero dapat walang scope. Ipitin nyo lang yan, Hunter. Yan. Tulak na. Tulak pataas, ganun. So, sige, Hunter. Maraming salamat sa inyong lahat, Hunter. Grabe. Pause na pause tayo. Sana po magsama sa portal itong ating munting channel. Yan. Tapos na natin si Betagas natin, Hunter. Yan. Sa susunod na lusong natin, Hunter, si Betagas ang dalhin natin. Mas magaan konti kaysa kay Nimrod. Pero okay naman si Nimrod. Sanayan lang siguro kasi nasanay na tayo dito ng nakaraang mga buwan. Nasanay tayo dito kasi medyo magaan siya. Malit nga yung tangke, maiksi pa yung barrel. 21 lang, Hunter, to. Yung dati kasi 19, mas magaan pa nun kasi 19 inches lang yung dati. Palit tayo ng 21. So, medyo bumigat konti. 5 kilo kasi kay Hunter si Nimrod. Itong si Betagans, kulang 5 kilo. So, at least tumatama naman. Tumatama rin naman si Nimrod kahit pa paano, kahit buma na siya. So, sige, Hunter, bye-bye na. Ganito na lang yung ating video ngayong araw na to. Sana po may natutunan po kayo. Sana rin po sa mga parang pa dito sa ating channel. Pa-subscribe mo po dyan, Hunter. Thank you in advance, mga Hunter. Sige, Hunter, goodbye na. Bye-bye na at bubomba pa tayo. Siguro, hihingalin tayo doon. One pa lang, 300 pala yung laman, Hunter. Marami pang lalagay, Hunter. Grabe. Kagandahan dito kay Betagas, Hunter, nung inayos ko na yung kanyang valve dito, yung release valve, kagandahan sa kanya, kahit di mo na ikak, makakarga mo siya. Kahit hindi mo siya gugulatin, makakarga mo siya kasi nakapix na talaga yung kanya, yung valve niya. So, sige, Hunter. Maraming salamat ulit. God bless all, Hunter. Abangan nyo na lang yung ating pag-hunting ulit. Gamit natin tong si Betagans. Sige, Hunter. Bye-bye. God bless to all, Hunter. Sige, thank you.